Blessed day, it's me, Victoria. Ngayon pong araw na to, God is reminding me na before ko pong i-step yung paa ko sa floor. Kasi pag nangyari po yun, it's over. Sa dami ng laman ng isip natin, sa dami ng plano natin sa maghapon, pag tayo po ay bumangon na, minsan or madalas, nakakalimutan na natin kausapin ang Lord. So ngayong umaga po na to, pagising ko, di-remind po ako ng Panginoon na bago ako kumilos, kailangan ko muna siyang pasalamatan, kailangan ko siyang kausapin. Hindi man yung sobrang habang oras, pero yung alam mo yung pagmulat pa lang ng mata mo, nakahiga ka pa, kinakausap mo na siya. Actually, para sa pabor natin yun nasasabihin natin na Lord, salamat sa araw na to kasi nagising pa ako, meaning hindi ka pa tapos sa buhay ko. Kasi yung iba, pag natutulog, hindi na nagigising. Pero tayo, nagigising pa. So, ibig sabihin nun, may purpose pa si Lord sa buhay natin, di ba? At sabihin natin na, Lord, ikaw po ang bahala sa maghapon na to o sa magdamag na to. Ikaw po ang bahala na proteksyonan ako, ang aking pamilya. Bigyan niyo po ako ng wisdom, ng discernment. Marami po tayong plano. Magaganda po ang plano natin. Siyempre, wala naman nag-isip ng ikasasama natin, di ba? Maganda yung plano natin. Pero mas maganda yung plano ng Lord. I-discern po natin o sabihin natin sa Panginoon, Lord, bigyan niyo po ako ng discernment na makita ko po kung ano yung mabuti at mas mabuti. Minsan po kasi ang kaaway ay nagpapanggap na siya ay isang anghel, na siya ay isang mabait, na siya ay isang kakampi. Pero ang kaaway po ay mapagpanggap. Ibig sabihin po, minsan gumagamit ang kaaway ng mga sitwasyon or ng mga tao na akala po natin ay magiging mabuti para sa atin. Pero dahil nga po hindi po tayo rooted or wala tayong discernment na nagmumula sa Panginoon, kaya po tayo napapahamak. Okay, so ngayong umaga po na to, ang nais ng Lord, kasi ang biyaya po ng Panginoon, ang grace po niya ay grabe. Hindi mapapantayan. So paano po tayo magre-respond sa grace ng ating Panginoon? Ito nga po yung pag-offer natin ng ating maghapon sa Kanya. Na Lord, ikaw na po ang bahala. Ikaw po ang manguna. Ikaw po ang bahalang magbigay sa akin ng hakbang na magbibigay ng glory sa pangalan mo. Sabi rin po sa Romans 12:2 na do not conform any longer to the pattern of this world kasi po ang mundo po ngayon ay iba ang galawan. So, hilingin po natin sa Panginoon, i-pray po natin sa Panginoon, mag-ask po tayo sa Panginoon na maganda po kayo sa Kanya. Pag tayo po ay nag-a-ask, nagbibigay po siya. Kapag tayo po ay kumakatok, ino-open niya po ang pinto niya para sa atin. Kapag tayo po ay humihingi, magbibigay po ang ating Panginoon, hindi po siya madamot. So ngayong araw na to, yun nga po na-remind ako na i-offer ko ang aking bawat araw, ang bawat umaga, bago bumangon sa Kanya. Para po, alam niyo yun, hindi naman tayo sa maghapon, marami pa rin tayong pinagdadaanan, pero mas may gaan na kahit may pagsubok, na kahit may problema, mas magaan kasi in-offer mo na sa Panginoon. Kasi alam mong may mga bagay na hindi mo kayang solusyonan, hindi mo kayang gawa ng paraan. May mga ganun Pero si Lord, million ang Kanyang way para bigyan tayo ng daan na malabasan or malusutan yung mga sitwasyon na meron tayo. So yun lang mga kaibigan, maraming salamat. Sabihin natin sa Lord na, Lord, ikaw po ang bahala sa mga mata na to, sa mga bibig na to, diba? Sa dila natin na ang dila ay napakaliit, pero grabe ang nagagawa. Kaya niyang pumatay, kaya niyang bumuhay. Ibig ko sabihin, kung ang salita natin ay grabe. So piliin po natin na mas maging mabuti. Mas gawin yung kalooban ng Panginoon. Na i-ask po natin sa Lord na, Lord, yung fruit of the Holy Spirit, please, ibigay niyo po sa akin. Yung po yung love, joy, peace, gentleness, goodness, faithfulness, kindness, diba? So, ibibigay po ng Lord yan sa tulong ng Banal na Espiritu Santo. So, maraming salamat po.